Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 23 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis dito sa daily chart time frame ni SHIB. At ayan, yung nabuo pong candlestick natin kahapon ay isang maliit na bearish candlestick. Maliit po yung kanyang pangangatawan. Nagpapakita po yan na medyo nagkaroon po siya ng rejection dito. Kasi kung mapapansin po natin dito ay meron po tayong isang minor resistance line dito sa kanyang upper portion dito. Yan, gamitin po natin yung horizontal ray. At ayan, gamitin po natin yung dash line. Ayan po yung ating minor resistance line dito. Color coding po pala natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance line, lahat naman po ng mga kulay red ay support line. At mapapansin po natin dito na bumangga po sa minor resistance line natin yung nabuong candlestick natin kahapon. At yung basehan po pala natin sa minor resistance line natin dito ay sa mga rejections na nabuo dito nitong nakalipas po na August 8 hanggang August 11. Kaya minor resistance line. Pero sa tingin ko ay magagawang lampasan po ito ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Kaya pwede na lang nating tanggalin yan. Sapagkat ang pagdating po sa ating mga indicators dito, unang-una ay ang ating Hall Street indicator ay mapapansin po natin na lumiliit na yung sukat ng kasalukuyang pangangatawan nito. Kapag lumiliit po yung sukat ng pangangatawan nito, ibig pong sabihin ay malapit na pong magbago ito ng kulay mula sa pagiging kulay red ay magiging kulay green na po ito. Sa mga hindi po nakakaalam ay kung pag kulay red po ito ay ibig sabihin ay bearish po ang momentum na nararanasan ni Shiba Inu. Pero kung pag nagbago po ito ng kulay at naging kulay green, ay ibig naman pong sabihin ay bullish naman po ang kalagayan nito. At sa mga bago lamang po rito, kung pag sinasabi po nating bearish, ay yung mga sellers po ang may control sa market ni SHIB kung saan ay pinapapagsak po nila ang presyo nito. At kapag sinabi naman po nating bullish, ay yung may control sa market ni SHIB ay yung mga buyers kung saan ay sila po ang kumokontrol sa market nito para paangatin ito. At maliban po rito ay meron po tayong isang triangle pattern dito. Yan, kung saan ay kamakailan lamang nitong August 20 at saka August 21 ay nagkaroon na po ng breakout sa upper portion nito. Kaya isa po itong bullish breakout na nagsasabing aangat na ang market price ni SHIB. Pero masasabi ko lamang po rito na aangat po sa mas mataas na presyo or sa isang mataas na presyo itong si Shiba Inu sa kondisyon na mababasag po niya yung nakaabang po rito na ating major resistance line na nasa presyong 40 digits 1484. Yan, kailangan po niya na mabasag ito para siya ay umangat sa mas mataas na presyo. Pero pag hindi, ay ang mangyayari po rito ay masasabi kong mauwi lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate dito. Yan, sa ilalim po ng major resistance line na ito at saka sa ibabaw naman ng minor support line natin dito. Kaya yan po ang mangyayari dyan kung hindi po niya kayang magagawang basagin yan maski nakaranas tayo ng breakout dito sa ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, yan po yung patuloy na binabantayan natin dito kay Shiba Inu. At yan, wala pong na-trigger na mga pending orders natin dito kung saan ay ayan, mga ilang araw na po ang nakakalipas yung huling naging trade po natin dito o kung saan ay nakabili po tayo rito noong August 5 sa presyong 40 digits 1170. At yung inaasahan po natin na sunod na matitrigger dito ay makakapag-take profit po tayo rito sa presyong 40 digits 1484. At ayan po yung aking mga kasalukuyang mga live spot trading positions. Meron po akong 5 na mga sell pending orders at 2 buy pending orders dito sa ibaba. Kaya ayan, kung nais po ninyo akong sabayan sa aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Shiba Inu, ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito.
At yan, sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.